Hello. Ah, Nag-i-improve 'tong technical analysis natin ng sobra. Anyway, so nakuha na natin yung downtrend, 'di ba? Yung downtrend. Ta's ang kukunin natin dun is yung downtrend. I mean yung nakuha na natin yung bias. Like, ito yung bias ng 45 downtrend. So ito yung high. Ito yung high. Um, Plus resistance. And then regression lang natin. Kasi downtrend tayo, ang di-trade lang natin 'tong mga dulo. Pero yung entry ang pinag-aaralan natin. So, nandito na ako sa pinakababa. Right? Nandito na ako sa 1. Sa 1. So, sa 1, ang last na high niya, considering ito yung pinakamataas dito ito yung major ng 45, di ba? Pero dito sa trend na to, ito yung pinakamataas. Ayan yung pinakamataas. Ito. Itong trend na yan. Pag i-regression natin, yan. Ito yung mga highest point niya. Right? So, ito yung highest point ni regression. Yan. So, i-dissect ko na ng isa-isa. I-major ko to. Tapos, i-isolate natin yung entry natin. Bali, red extend. No, not red extend. Red tick. Yan. Yan ang major natin. So, kung uumpisahan natin dito, ito yung high natin. Ito yung high natin. Last resistance. Ito yung pinaka-low. Ito yung pinaka-low. So, support. Ang hinahanap natin is tong entry na to, di ba? Tong entry na to. Yung next na high. Next na high. Ito yung last support eh. Ito yung last support eh. Ayan yung last support eh. Ito yung, yan. Pwede nyo itong gawin sa lahat ng peak. Lahat ng peak. Saka lahat ng bottom. So, peak, bottom. Siyempre, i-consider mo kung ito nga hanapin mong entry, yung si Pips mo. Si Pips. Ang entry mo is between this side here, right? Hanggang dito. And then, etong red na yan. Yung major mo na support, na resistant, etong red. Right? So, dito pa lang, may idea na tayo na kung saan tayo mag-enter. Yung next resistance, which is, ito yung next resistance mo. Dito, may idea na agad tayo ng entry. Next resistance. Pero, pero, um, ang kwan kasi nito, ito, tingnan nito. Meron pang mas malalim dito. Ito, mas malalim yan. Pero hindi natin to alam eh. Well, ito yung, dito, naglagay tayo ng support. Pero may mas malalim yan. So, ang gagawin natin, i-move natin yan dito. Sa kita ka ng mas malalim. Kasi ang hinahanap mo talaga yung last support eh. So, ang mangyayari niyan, hindi. Tama yan. Ang ibig sabihin lang nito is, magda-downtrend siya pagkatapos nito. Right? Magda-downtrend siya. Kasi na-break niya yung ilalim eh. So, tama yung magiging labas nito. Pero, pwede din yan. Pwede din yan. Kasi yung last ng support mo eh. So,
kung ito ay consider mo, nakita mo yun, liquidity to. So ito, liquidity to. I-liquidate niya yan. Right? Ito ngayon yung last support mo. Yung last support mo, dagdagan na naman, yung last support mo ni-liquidate niya. So ito na yung pinaka-bottom mo. Ang kukunin mong measurement is from dito hanggang dito sa liquidity mo. So ang entry mo is gonna happen from here hanggang doon. Ngayon, consider mo yung kung nasan ka sa baba, right? Nasan ka sa baba, nasan ka sa black cat. Yan ang black cat mo. And then ito. Right? Yan. Mga balakat na bottom. And then ito yung entry mo. Yan. Tumapat sa 0.5. Yan ang entry mo. Di ba? Yan ang entry mo. So, nakita mo na yung liquidity mo, nakita mo na yung last support mo, nakita mo na yung liquidity nun, nag-measure ka doon, tumama dito sa area na to, which is nag-correspond naman dito sa entry mo na to. Dito. Nag-correspond dito sa next bearish mo, pinaka-high. Right? And then, pag gusto mong makasigurado, right? Makikita mo to. Makikita mo to, resistance to. Yan yung tinatawag ko na pullback. Ayun yung first pullback. Yan. To. First pullback yan. Which is, ito yan. First pullback mo. Kailangan, yung first pullback na yan, hindi mabibreak kung gusto mong mag-short. Hindi kailangan mabibreak yan. So, pwede natin itong i-consider ngayon na unang entry mo, right? Unang entry mo. Ito ngayon ay i-consider natin na pre-market mo na entry. Early entry mo. Nasa na yan kung gusto mong ano mo ilagay dito? Ano ba yung entry, last impulse, to break new data, pre-market entry mo. And then, dito, sa support mo na, itong first pullback mo, yan ang entry mo talaga. Yan ang entry mo. Yan ang entry mo ng last short. Entry short, yan ang last na TP mo ng long. Kung dito ka nang galing sa baba. Kung yung pinanggalingan ka mataas. Buy short na lang. Buy short. Buy short. Yeah, sell short. Yan. Sige, hindi niya na binalikan. Di ba? So, gagawin nyo lang yan sa lahat ng high. Like, lahat ng tumama dito. Ito. With corresponds. Dito sa black cat natin. Diba? So, kung uulitin natin yung process na yan,
Ito yung high mo. Ito yung low mo. And then, i-pips mo sila. So, ito ang area mo ng entry. Diba? 0.5 hanggang dito sa 1. Which itong 0.5 na to, nagko-corresponds dito sa high na to. Kay black cat. Kay black cat. And then, maghahanap ka ng yung hindi niya na break. Ito ang pinakamataas na susunod. Yan. Yan ngayon ang yung first pullback. Dito, ito. First pullback mo. Diba? Yung mga hindi na break. Ito kasi bumaba na yan eh. Bumaba na to eh. Ayan o, bumaba na to eh. And then hanggang dyan lang siya. Hindi siya na-break. Tumama pa doon. Tapos dito naman, 0.5. Yan. Bumaba siya. Ito yung first pullback mo. Pero na-break niya. Right? Ito yung first pullback mo. Ito. Yan. Pero na-break niya. Pero after niya ma-break, ito na yung first pullback mo na hindi niya binreak. Yan. Ito yun. Dito ka ngayon lumapag. Last. Yan. Right? Or i-measure mo ito saka yun. Kasi alam mo na to eh. Pwede mo yung i-measure. Tumama sa 0.25 din. Dito. So, yan na ngayon yung entry mo. Pati yung stop loss mo. Diba? So, ito na yung high mo. Dito, ito yung nakikita mong low. Lower than here. Ito. So, clear natin to. Remove the row. Ito yung high. Yan. So, ito na yung high natin. May mas lower pa dito. Ito. Yan. Tapos naglalay din siya sa loob ng ating regression. Diba? Sa loob siya ng regression. So, kung i-consider natin yung ito, somewhere around here, yung high niya, na magtatama dito sa, sorry, tatama dito kay Black Cat. Kailangan, hindi siya lalagpas dito sa last resistance. And then, pag lumagpas dito sa last support, ibig sabihin yan, ito yung last support mo. Yan last support mo. Liquidity. Right? Ito. Liquidity. Ito liquidity. Liquidity.
i-liquidate niya tong last support. Last support. Ito kasi yung last resistance mo, ito yung last support. Nababaan niya yung last support. Ito yung liquidity niya. Diba? Then, kung i-consider mo naman, yung isa. So, ito yun. Ito yung ito yung niliquidate niya. Right? Ito yung first pullback mo. First pullback. Right? Yung first pullback. First pullback, yun yung hindi niya na binalikan na pullback. Pag binalikan niya yan, pwede kayong mag-reversal or mag-invalid. Yan, first pullback. So, hindi niya yung binalikan. Kaya lang, ang gusto mong hanapin is yung ito sa around here na hanggang first pullback, hindi niya babalikan, hindi niya lalagpasan para bumaba ka. Yun ang hinahanap natin. So, dito naman, kung i-consider natin itong trend na to, right? Trend na to. Kasi yun yung first pullback mo. So, mukha na start sa first pullback. Hanggang dito. Yan. Consider natin yun. Ito yung high. Ito yung first pullback. Ito yung high. Hindi niya binalikan. Bumagsak siya dito. Ito yung first pullback noon. Yan. Yung dalawang yan. Hindi niya binalikan. Itong dalawang to. Hindi niya binalikan. Yan. Ito. Dalawang. Hindi niya binrake niya to. Binrake niya. Nauna niyang to. Yan. Binrake niya yan. So, ibig sabihin, baka ito na yung iniintay natin. Total, kasi ito na rin yung last support tas na liquidate na. Tapos binrake niya na rin tong dalawang pullback mo na to. Ayan, ito yung unang pullback mo. Hindi pa niya na-break. Pero na-break niya na yung isang pullback mo dyan. So may warning na yan. Yan. Ito, na-break niya na yan. Ang iniintay na lang natin ngayon is ito. Umabot dito na hindi niya na-break tong first pullback mo. Better kung hindi niya pa ma-break to. Okay lang na ma-break niya yan. Ito. Pero wag lang mabibreak ito. Kasi ang entry natin between here. Diba? Yan ang entry natin. Which is bumaba, umangat. Ito. Ibig sabihin yan, downtrend na rin to. Pero talagang kailangan hintayin mo yung confirmation mo dito. Kung hindi dumating, na-break niya ilalim. Too bad. Pero at least, sinunod mo yung technical analysis mo. Right? Which is, i-consider mo, na-dissect na natin. Alam na natin kung ano yung mga point na hinahanap natin. Diba? Ito yung pinaka-high. Yan. Ang hinahanap natin yung susunod na high. Ito. Consider din to. Pwede rin yan. Ito yung pinaka-high. And then may pullback ka dito. Ito.
First pullback mo. Na hindi niya na binalikan. Pwede ring entry yan. As long na may stop loss ka at hindi aabutin to, yung resistance mo. Yan. To. Kasi bumaba na yan eh. Nag-downtrend na yan dito eh. Ito, downtrend na to dito eh. Yan. To. Support to. Dito, ito yung support mo. Overbought. Yung as long na hindi niya na break to, hanggang dito sa last. Ito, binrake niya yung last. Ito yung last. Ito yung last. Binrake niya. Ano? Ito yan. Yan ang entry mo ngayon. Yan ang entry mo ngayon. Hindi siya umabot dito. Sa una mong break. Yan. Una mong break. Yan. So, ang inantay mo na lang is ito. Yung consider mo na ito. Ano yung susunod na high? Which is, ito yung low. Right? Ito yung low. Pag tinibs natin. 0.25. Pasok pa din sa parameter natin. And then, nandito siya sa trend line. Diba? So, yun yung mga option na pwede nyo gawin sa technical analysis. Tandaan nyo lang, pag bumagsak yan, mabot dito, meron yang retracement. Ito, retracement. Yung retracement na yan, dapat, kung gusto mong downtrend ka, mas maganda kung hindi niya i-break tulad nito. Pag binrake niya yan, at hindi umabot dito sa major last resistance mo. Yan. Pwedeng entry, pero mas maganda pa rin kung makukuha mo pa rin itong isang mas mataas. Which is dito. Ito yung pinaka-support mo. Ito yung last support mo. Right? Ito yung liquidity. So, niliquidate niya yung last support mo. So, ito yung kinonsider mo na pinaka-low niya. Corresponds dito. Yun. Doon lang. Dito ang pinaka-low. Pag-entry ka dito, magne-negative ka, pero hindi ibig sabihin, matatalo ka. Napaaga ka lang ng trade. Diba? Napaaga ka lang ng trade. Pero, kahit na i-consider mo yung mapaaga ka ng trade yan, kasi pag mineasure mo to, halos pare-parehas lang din sila. Pero mas maganda kung makakita ka ng liquidity dito. Pwede mong makuha yung maximum. So, alam na natin humanap ng liquidity. Alam na natin consider kung ano yung mga i-consider. Right? So, ngayon,
Ito ang target natin. Ito ang pullback natin. Aabot na siya dito pero hindi pa siya umaabot dun sa pullback. So magandang pangitain yan. Ito pa yung isang resistance natin na ah, maganda rin ang posisyon. Right? So pwede ka nang mag-stop loss dito ng maliit lang. Right? Kung naabutan mo tong pullback na to, pwede ka nang mag-enter dyan. Dito. And then, nasa iyo nga yan eh, mga dare. Pero kung susundan mo yung technical analysis, mas maganda kasi masasanay ka. Kumbaga sa trade, clean to dirty. So, doon ka na munang mag-aral ng clean. Pag pinag-aralan mo yung clean to dirty every time, masasanay ka dun sa process niya. So, ito yung process na kailangan mong sanayin. Kung ano yung mga hinahanap para hindi ka malito. Right? Yung mga kailangan mo i-consider. Ang kailangan mo lang i-consider dito is kailangan very, very consideration na kailangan mo gawin is hindi lalagpas dito sa resistance mo. Kahit anong mangyari, hindi lalagpas sa resistance mo. Pag lumagpas yan dun sa unang resistance mo, medyo kabahan ka. Medyo lang. Right? Medyo kabahan ka. Pero ito, kaya natin consider yan. Hindi ibig sabihin yan, hindi ka pa rin maglalagay ng stop loss. Siyempre, maglalagay ka pa ng stop loss kasi ayaw nating maluki ng malaki. Pero alam mo na kung saan ilalagay yung stop loss mo. Okay? Usap tayo. Tingnan natin to. Ito lang yung downtrend eh. Uptrend, ganito din. Iba nga lang kwan, pero ganito din. So, una yung consider yung trend. Then, kunin mo yung pinaka-peak. Yun yung technical analysis natin. Okay, 30 minutes, 27 minutes ng alas 3. Pero malaking kita na ito. Sigurado kung magkakapera na tayo din talaga. Okay? Yan lang po this morning. Kita-kita tayo mamaya. Bye-bye.